Magandang araw sa inyo mga kapadyak. Ngayon nga po pala gagawa na naman ako ng video kasi nga meron akong isang importanteng bagay na sasabihin sa inyo tungkol dito sa e-bike natin. So ngayon mga kapadyak, ang pag-usapan po natin ay etong sa e-bike natin. Kasi nga tulad sinabi ko sa inyo kanina, importante po itong sasabihin ko sa inyo. Kasi sa mga videos ko po, sa mga last na comments na nakukuha ko ay tungkol po dito sa saan ko ba binili itong motor kit na ginagamit ko dito sa bike na to, etong naka-install. At saka dun sa isang e-bike na na kakabuild ko lang. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang naka-install po dito ay Bafang motor, BBS HD 1000 watts. Tapos doon naman sa kabila, BBS 02 na 750. So ngayon mga kapadyak, ang ibig ko po sabihin kaya gumawa ako ng video na to ay eto pong motor na to at saka yung isa ay na po yan, discontinued na. So ang ibig sabihin yung Bafang, yung kumpanya nila, hindi na po gumagawa ng ganito. So yan po yung sa mga hindi pa po nakabuild ng e-bike, sa mga bibili pa lang, sa mga nagtanong sa akin o sa mga magtatanong. Ayan po information po yan na discontinued na po. Yan po yung balita talaga na hindi na sila gumagawa. Kasi yung Bafang, meron na po silang ngayon, ginawa ng bagong motor. 1000 watts din yata yun sa 750 na bagong version nila. Kaya lang ang problema mga kapadyak dun sa bagong version ay yung connection po niya ay hindi na po pares nito. Kasi ang connection nito ay UART o yung yung lumang version. So yung bago po ngayon, ang connection po niya ay CAN bus na po. So mas maganda po yung CAN bus na connection, yung connectivity niya sa mga Bluetooth ganyan, mas okay. Pero ang di ko lang gusto ron mga kapadyak, yung niya, yung pagiging open source niya mga kapadyak, hindi pares nitong luma. Bili ka lang ng programming cable na siguro mga $15 yung nun, yung halaga dun sa AliExpress. So mura lang. So pwede mo na siyang i-edit yung mga parameters dun sa sa motor. Kung gaano kalakas ba yung assist 1, 2, 3 ganyan. So masusunod mo yung gusto mo na experience mo dun sa e-bike kung gaano kalakas yung gusto mo. Halimbawa, pares ngayon yung pedal assist number 1 ko napakahina, yung parang lang ay yung tulong ng motor halos wala, konting-konti lang. So parang ako lang talaga yung nagbabike. So gusto ko yun para halimbawa, gusto ko na parang mag-exercise na hindi ako masyadong tinutulungan ng motor. So pwede, di ba? So ikaw yung pipili ng ng gusto mo. Pero dito sa CAN bus mga kapadyak, pwede mo naman din gawin, kaya lang hindi na pwedeng gamitin yung lumang Meron silang sariling programming cable ngayon na para sa Bafang talaga. Kaya lang ang presyo nun mga padyak ay parang $100+. So napakamahal. Para lang sa programming cable, di ba? Tapos parang hindi na siya, siguro yung pag-program niya hindi na siguro ganung kadali pares dito sa sa lumang version. So hindi ko pa naman nagamit, di natin alam, di ba? Pero yun nga, sa mga narinig ko, hindi na siya yung talagang open source talaga na parang alam niyo yung technique ng cellphone, halimbawa Apple at saka yung Samsung. Hindi ba yung Apple ganyan? Meron silang sariling talaga. So parang ganun yung naging nila. Yung ginawa nung Bafang. So hindi masyadong maganda. Pero syempre ako hindi ko pa naman na-experience yung pinakabagong motor nila. Baka mamaya negative ako tapos ang ganda-ganda pala, di ba? So nasa sa inyo mga padyak. Tulad na sinabi ko sa inyo, halimbawa kung sa mga sa mga taong bibili ng ganito o yung sa mga nagtatanong sa akin kung recommended pa ba na bibili kayo niyan. Para sa akin, recommended naman mga padyak. Tulad na sinabi ko sa inyo, eto yung gumagamit ng BBS HD sa BBS 02 na motor ng Bafang, yung luma. Sobrang dami ng mga piyesa niya na makikita nyo online. Halimbawa sa AliExpress, eBay, sa Amazon, ganyan. So kung may masira, hindi ka kakabahan na mawawalan ka ng piyesa. Kasi nga, sa lahat ng mga motor mga padyak, ito yung pinakamabili. Ito yung pinakaginagamit ng mga nagdi-DIY o yung yung mga nag-i-install ng mga e-bike motor. Ito yung pinakagamit talaga kasi pangburugan to mga padyak, tulad ng sabi ko sa inyo. Ito yung sa lahat ng e-bike na nagamit ko, e-bike motor, ito yung matibay. Ilang taon na to tapos hindi pa nga nasisira sa akin mga padyak. Pero yung yung isa, yung Bafang na BBS 02, yung 750, yung nandun sa isang bike na hindi ko na lang dinala dito.
Kaka-install ko lang. So ang pagkakaiba nilang dalawa mga kapadyak, yung 750 mas ano yun, mas madali siyang masira, kumbaga. Mas madali siyang uminit o mas ano siya. Kung may mas masisira sa kanilang dalawa, mas mauuna talaga yung 750 kasi mas maliit yung piyesa niya. Yun nga ano na yun, yung 750 na yun mga kapadyak. Kakabuild ko lang nun kasi nga yung controller niya na luma, nasira na. So yun, bigla na lang siyang nagkaroon ng error 30. So ayun, pinalitan ko yung buong controller tapos sinubukan ko yung gumagana na. Pero yung error 30 mga kapadyak, pagka yung may mga kapadyak tayo dyan na nakakakuha ng ganyan, huwag nyo basta-basta itatapon yan mga kapadyak kasi yung error 30 mga kapadyak, dalawa halos yung niyan, yung type niyan. Meron dyan na yung isang type mga kapadyak na na makukuha mo pang i-fix dun gamit yung yung programming cable na sinabi ko sa inyo kanina. Install nyo lang yung yung firmware niya na na 48 volts kundi man 52. Ayun, minsan na-fix niya yun. Kaya lang yung sa akin yung nasira ngayon error 30. Kahit anong gawin ko ng hindi na siya binabasa nung data. Hindi na siya binabasa ng computer talaga na na pwede pang i-fix. So ayun, pinalitan ko. Ngayon gumagana na. Kaya ngayon may extra kong e-bike diyan. So ayan mga kapadyak. Kung tatanungin niyo naman ako kung halimbawa kung gusto niyo pa ring magbaka sakali na magsapalaran pa rin na mag-i-install kayo ng ganito, kundi man yung isa. Ang recommended ko na lang sa inyo mga kapadyak ay ang piliin nyo na lang itong ganito. Huwag na yung 750. Kasi nga tulad ng sinabi ko sa inyo, yung 750 mga kapadyak, medyo mas siya. Mas madaling masira kumbaga. Hindi katulad nito. Araw-araw ko halos itong ginagamit dito sa pang-akyatan kasi nasa taas kami mga kapadyak ng maliit na bundok. So dito kami. So araw-araw kong inaakyat yan tapos minsan nga may dala-dala pa akong napakabigat na yung parang trole na hinihila nito. Kasi nga pagka namimili kami ni Mrs. ng mga karne, bigas, ganyan. So nandun yung sa trole tapos hinihila nito paakyat dun sa napakatarik. So sisiw na sisiw talaga. Napakadali lang. Kasi nga malakas yung motor na to mga kapadyak. Ang rated kasi nito ay 1000 watts. Tapos pagka yung gumagamit ka ng depende yan sa battery mo mga kapadyak. 62 volts yung ginagamit ko, 24 Ah. So yung maximum power na na binibigay nito ay 1500. Pero dito po sa nagulat ako pag install ko dito tapos bumili ko ng bagong display nga yung EDK01. Ewan ko kung sakto yung sinabi ko. Napapakita ko lang sa screen. So yung display na yun mga kapadyak, bagong display, meron siyang wattmeter na yung gano'ng kalakas yung wattage na ginagamit mo. Alam niyo ba kung ilan yung maximum na naibigay ng motor na to? 1700 watts. Yeah. Grabe ang lakas talaga. Kaya nga pagka yung pagka sa ahunan, sobrang lakas. Tapos 160 Newton meter yung torque niya. Tapos plus pa, ang naka-install na dito mga kapadyak na group set ay yung Shimano Q's na 9-speed. So 41 na yung ngipin niya dito. So ito 42 yung sa chainring. So 1-to-1 ratio. So ayan mga kapadyak, balik na naman tayo dun sa topic natin. Sa mga nagtatanong sa akin, sa mga magbibili ng e-bike na na bibili pa lang kasi nga tinatanong nila sa akin sa kung babili nito. So lahat po ng mga binibili kong kalimitan po ay nilalagay ko po dun sa description yung link ng ng mga produkto na ginagamit ko. Ayan. So sa mga magbibuild pa lang mga kapadyak, halimbawa kung ganito man yung piliin mo, huwag kang kabahan mga kapadyak. Kasi nga eto aabutin to ng ilang taon talaga bago muna masira. Lalo na ako halimbawa yung sinabi ko nga sa inyo, kahit nga pang-ahunan to na maahon to araw-araw pero easy. Pero siguro depende na lang sa gumagamit, 'di ba? Ingatan mo lang din talaga yung gamit mo kahit matibay yan. Kasi kahit matibay yan, kung balasubas ka naman gumamit, ay masisira pa rin, di ba? So tulad ng sinabi ko sa inyo mga kapadyak, huwag kang kabahan sa mga piyesa. Kung halimbawa, kung natatakot ka na na baka maubusan ka ng piyesa, tingin ko hindi naman talaga mauubusan kahit abutin ka ng ilang taon. Pero syempre sa mga dyan, para safety na rin,
Halimbawa, kung natatakot ka talaga, pwede mo namang intayin yung bagong motor na ginawa nila. Ang tingin ko parang nilabas na nila yun, pero parang hindi pa available dun sa sa AliExpress. Hindi ko pa na-check sa eBay sa Amazon kung kung available na ba dun sa kung ready na sa purchase ba. Pero check nyo na lang mga padyak. Yung bagong motor nila, 2025 na model. So ayan mga padyak, yun lang po yung yung importante na gusto kong sabihin sa inyo. Kasi nga, napakaraming nagtatanong sa akin na saan ko ba binili. So ayan, at least ngayon, bago kayo bumili, alam niyo na po yung info na sinabi ko sa inyo na eto po, discontinued na, tapos meron na po silang bagong motor. So yan po. So pag-isipan nyo muna kung gusto nyo bang magsapalaran na ganito yung bibili nyo. O mag-intay dun sa sa pinakabagong motor nila. Pero sa akin mga padyak, same time din, gusto kong talaga. Gusto ko ring subukan yung bagong motor nila, halimbawa kung available na. Kaya lang, medyo mahal, di ba? So, ayan mga padyak, hanggang dito na lang po yung natin, yung video natin. Yan lang po yung Tapos mga padyak, pakishare na lang po itong video natin na to para sa para sa mga kakilala nyo dyan o sa mga ibang tao na matulungan natin na na gusto mag-build ng e-bike. Tapos, isang araw nga gusto kong maggawa sana ng grupo. Halimbawa sa Facebook, ganyan. Grupo para dun sa mga e-bike. Para halimbawa, magtulungan tayo mga padyak. Tutulungan ko kayo sa mga info na alam ko dito sa e-bike. Tapos, syempre, maraming tao dyan na gumagamit ng e-bike. So, marami silang information, marami silang alam tungkol sa mga e-bike na hindi ko alam. So, gusto ko rin makakuha ng mga information, di ba? Galing dun sa ibang tao na So, ayun mga padyak, ang gagawin ko na lang, gagawa siguro ko ng grupo sa Facebook. Tapos ilalagay ko dito sa ipapost ko dito siguro sa YouTube. Para siguro, ayun, mag-member kayo doon, magtulungan tayo, magbigayin tayo ng mga tips, ganyan, mga tutorial ba o kahit na tungkol dito sa e-bike, di ba? So, siguro mas maganda yon. So, ayan mga padyak, hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat po. Kita-kita na naman tayo sa susunod.